Tungkol naman sa pangkalahatang budget, ang masasabi ko lang diyan na mukhang nagkakamali sila sa pagtingin doon sa mga line items na dapat babaguhin. Pero yung pinag-iisipan ng ating Senado at ang Kongreso ay kung ano lang yung pwedeng madadagdagan, pero hindi yata dapat na bawasan kung ano yung nabasihan doon sa last year na budget ng gobyerno. So mukhang nagkakamali ang ating executive branch yan sa pag-aaral nila sa national budget. Ano ba ang pinaka-concern ngayon, sir, ng mga retiradong PMAer? Dahil sa isa pong panayam, nabanggit po ni dating Senador Antonio Trillanes na meron po talagang mga issues na inireklamo ang mga retirado sa kasulukuyang Marcos Jr. government. And hindi lang po ito basta lang, very concerning dahil tumataas raw po yung init ng mga diskusyon sa mga group chat po sa mga dating taga-PMA. Yung mga issue ngayon, may kanya-kanya tayong panindigan dyan. Pero sa akin, personal na opinion, mukhang nagkakamali yata ang ating gobyerno sa mga pagtingin sa mga issues na dapat bigyan ng pansin. Particularly, yung bagong issue ng pagbawas doon sa budget para sa pension ng mga magre-retire ngayong 2025, mukhang magkakaroon tayo ng problema dyan. Opo, sa Duterte Administration General, dinoble po ang sahod ng lahat ng uniform personnel. Pero sa Marcos Jr., government, ang lahat po ng mga aktibo ay pinagbabayad po para po sa pension funds. Ano ba ang kaibahan, sir, ng liderato noon at ngayon? Yung sa pension fund, ang paningin ko dyan ay pwede nilang dagdagan yung pension ng mga nakapag-retire na, pero yung magre-retire pa lang, depende yan sa budget ng gobyerno sa 2025. Pero yung mga naka-retire na, hindi pwedeng bawasan yung kanilang pension dahil kontrata ng gobyerno yan na according to the law, hindi na pwedeng bawasan yun, pwede lang dagdagan. Opo, lalo pat marami din ng mga retired generals ang vocal dito po sa 2025 national budget. For one, itong si former General Poques din, nagsabi din na pinuna niya yung veto powers ng presidente na hindi naman daw kabuuan ng mga inireklamo sa pambansang pondo ang ibinawas. In fact, pinagmukha daw tanga ang taong bayan doon sa pag-i-include sa mga sa PMA at iba pang hindi naman daw aligned sa DepEd, sir, na dapat pondohan para lang masabi na mas mataas ang education sector kumpara sa infra, DPWH for this year. Tungkol naman sa pangkalahatang budget, ang masasabi ko lang dyan na mukhang nagkakamali sila sa pagtingin doon sa mga line items na dapat babaguhin. Pero yung pinag-iisipan ng ating Senado at ang Kongreso ay kung ano lang yung pwedeng madadagdagan, pero hindi yata dapat na bawasan kung ano yung nabasihan doon sa last year na budget ng gobyerno. So mukhang nagkakamali ang ating executive branch yan sa pag-aaral nila sa national budget. General, maayong gabi, si Admar po ito. Balikan ko lang po yung insidente po na may mga intel officer po na napapaslang. Gaano po ito nakakabahala, sir? Na itong mga ganitong mga military officer, kinakailangan po natin, lalo na sa panahon po na kailangan ng mga impormasyon para matukoy talaga itong mga gustong kumalaban sa ating pamahalaan or kung ano pa yung mga purposes nila, lalo na sa paglaban doon sa mga kalaban ng Estado, yung mga CPP, NPNDF, pati na rin yung mga iba pang mga terorista. Ito po ba'y nakakabahala po, General? Talagang nakakabahala yung mga nangyayari ngayon. Lalo na
nalaman natin na parang tumataas na yung antas ng parliamentary struggle ng CPP, NPA, NDF. In fact, yung mga kaalyado nila na nasa Kongreso at Senado ay mukhang lumalakas ang loob. So, isa lang ang masasabi ko dyan, baka naman nagkakaroon sila ng sikretong alliance sa iba nating mga national leaders, particularly sa Congress, kaya lumalakas ang loob nila na magsalita. In fact, sa line ng candidates for senator, na kumpleto na yata yung mga kandidato na makakaliwang grupo para sa senatorial slate. Opo, and kung ito nga po ay totoo, itong mga sinasabing tactical alliance, durog na sila way back noong naitatag itong NTF-ELCAC during Duterte administration. Napapanahon pa ba na makipag-chat-chat tayo sa kanila? Yun nga, meron nga nabuksan na uli yung usaping pangkapayapaan sa kanila. Napapanahon pa ba na bigyan sila ng pansin o dapat sila mismo ang mag-adjust sa kung ano man ang mga sinasabi po ng gobyerno? Ang pakipag-usap sa sinasabi nating kalaban ng bayan, na-declare naman sila niyan na talagang terorista even by sa world community, recognize naman ng CPP, NPA, NDF na mga terorista yan dito sa Pilipinas. Pero yung nakikita natin ang pakipag-alyansa ng mga ibang politiko, na baka naman hindi nila naintindihan yung pinapakipaglaban ng CPP, NPA, NDF na to take over the government in the future. Wala silang time frame. Yun lang, tumataas ang antas nila taon-taon at nakikita natin yan sa mga indicators. Ngayon, mukhang dumadami na naman ang pondo nila. Yan ay trabaho ng intelligence community to determine kung marami na ba silang nalilikom na pondo para sa kanilang pakikipaglaban. Pero kung ang sinasabi natin yung peace talks with the national government and the CPP, NPA, NDF, mukhang hindi pa pagkakataon ngayon dahil lang armed elements yata ng NPA ay umaabot lang ng 1,900 according to the news. So noon in 1986-87 umabot yan silang armed component ng 25,000. So from that time, kung 1,900 na lang sila ngayon, nakikita natin na klarong-klaro na natatalo na yung CPP, NPA, NDF. Kaya malakas ang loob ng kanilang mga kaalyado na ibubuhay sila ulit sa pamagitan ng peace talk. Ang peace talk ay hindi sa tamang pagkakataon ngayon.